yung totoong meaning ng community and belonging. Masasabi ko na hindi to yung nag-develop lang sa panandalian. Hindi to yung parang overnight lang. Isa na kayong komunidad, no? Kasi po, para sa mga tao na nakakatulong dahil tayo may kapasidad, minsan, ang pagtulong po natin ay mula sa malayo. No? Nagpupunta tayo sa isang lugar, tumutulong doon, ngunit alam natin na later on, ang babalikan natin, may comfort pa rin. No? Pero to have true community and belonging is for you to be with them, literally, no? Maging bahagi ka ng komunidad na yon. At doon po talaga na mararanasan mo ang belonging at mararanasan din ng mga taong tumatanggap ng tulong ang belonging or pakikisama. So, yun po. At nakikita ko po na hindi lang isang tao o isang side yung nagbibigay ng tulong, ngunit pati po yung mga beneficiaries natin, sila rin nagbibigay ng tulong sa atin. So, yun po I think ang true community, na hindi lang yung isa nag-give, yung isa nag-take, pero vice versa also, nag-give at nag-take yung kabilang side. Napakaganda yung sinabi ni Brother Lee, no? Parang give and take, no? Tumutulong ka at the same time, nai-inspire ka rin ng mga taong tinutulungan mo. Napakagandang punto yon. Ngayon, dumako naman tayo kay Dr. Raver. Hindi pa said ang ilog. Marami pa siyang insights na isi-share sa atin. Mag-umpisa ako dun sa salitang reflection o pagninilay. Malaking bagay sa akin na natutunan ko sa nabagyan ng kahulugan ang isang true community at belonging na sa ating tinatawag na balangkas ng Lasallianong pagninilay. Mukhang hindi nyo alam yon sa Tagalog, pero iyon yung sinalin ko sa ating Lasallian Reflection Framework. Di ba meron tayong masiddanas? Dito ko natutunan na kailangan mong danasin, kailangan mo talagang magmasid para malaman mo kung ano yung sitwasyon nila, kung ano yung kanilang kondisyon sa mga panahong ito. So, doon pa lang sasama ka na. So, makikita mo talaga at parang dadamhin mo at aakuin mo kung ano yung mga challenges nila sa pagmamasid mo at pagdanas. Tapos, magtutuloy tayo doon sa suri nilay. Hindi mo naman din sasarilinin yon. Kasi hindi naman talaga ikaw yung talagang end user or end benefactor nito. Kailangan kasama sila sa pag-iisip, sa pagsuri at pagninilay-nilay kung paano magandang gawin para mabigyan ng solusyon ang isang problema ng komunidad. Kasama pa rin sila doon at kasali sila. At lalong-lalo na yung taya-kilos. Pagtaya at pagkilos, hindi lang tayong mga nasa pamantasan na pumupunta sa komunidad ang tataya at kikilos. Kasama sila. Kasi kung hindi sila kasama, baka hindi matuloy. Kasi sila yung mga nandoon. Meron kaming karanasan, pumunta kami sa Apayao, kung pwede lang na ma-share ko sa inyo, no? Meron kaming microhydro project. Umakyat kami sa bundok, as in, totoong bundok. At tumigil kami doon dahil hindi ganun kadali ang pag-akyat at pagbaba. Pag inabutan ka ng dilim, ay hindi ka na makakababa o makakaakyat. So, tumira kami doon sa komunidad. Bukod doon sa project namin na microhydro, inalam namin ang sitwasyon. Inalam namin kung ano maidudulot nito at kung ano ang importansya nitong proyekto na to sa kanilang mga buhay. Nung pumunta kami doon, talagang ang isipan lang namin mga engineer ay gumawa ng microhydro. But nagkaroon ng malaking kahulugan nung nalaman namin. At iyon yung nakita kong true community.
Tapos kasama namin sila sa pag-aayos at pagplano at nung taya kilos na kasi bundok doon. Maakyat namin yung ibang mga equipment, ibang materyales, pero mahirap mag-akyat ng mga tao. So sino ang tumulong doon? Tumaya at kumilos ang mga miyembro ng komunidad. Ito yung tinatawag natin na sweat equity. Hindi na gumastos sa labor kasi yung mismong mga makikinabang dito sa proyekto na to ang nagtulong-tulong para tulungan kami na itong proyekto na to ay maipatupad. So, dito natin nakikita na hindi lang basta nag-uumpisa at natatapos sa isang proyekto, may isang komunidad na nabubuo dahil sa mga proyektong ito. Napakaganda ng sharing, ng karanasan, no? Na shinare ni Dr. River at yung talagang taya at kilos, no? Kabuo ng isang komunidad at yung mismong miyembro ng mga komunidad, sila na yung nakisali upang ma-realize yung goal ng Lasallian community, Sir Paul. Yeah. Ganun din, kanina na-mention ni Doc Lee yung Lasallian Reflection Framework. No? Yun. And as we also deal with, dun sa pagninilay natin, no? Dealing with God's holy presence, reflecting on God's holy presence. Sa ating mga Lasallians daw, no? Very unique ito sa atin. Wherein, as we reflect on this LRF, no? We're actually dealing with this incarnational spirituality. No? Yung ang Diyos ay nagkatawang tao. The Word became flesh and dwelt among us. Kanina nabanggit ko yung true, no? Through community and belonging. Totoo nga, no? Ang ating Panginoong Hesus hindi lang nasa sa langit, no? He dwelt among us, nakisama sa atin, no? See experience masidanas. Suri nilay, no? Na analysis, no? Ayan, reflection analysis. At hindi lang 'yun, no? Meron ding taya kilos. Siya mismo ang kumilos, no? Siya mismo ang nakipamuhay kasama natin, no? Maraming salamat po, Doc River and Brother Lee. Nangyari ito sa akin sa isa sa pinakamatalik kong kaibigan nung siya ay merong matinding pinagdadaanan. Ayun, nabago nito ang aking pananaw tungkol sa inklusyon dahil dadalhin ka rin niya kung saan tayo dapat magtungo. Magsisimula kami sa isang talastasan pero mararamdaman mo naman na hindi ka naman niya papapasukin o hindi ka niya papakinggan. Spiral palagi ang usapan. Laging lahat ng bagay na imumungkahi mo, lagi siyang may katwiran. Ayan, so mamabutihin mo na lang na manahimik at makinig. So napagtanto ko rin na ito ang pinakamabisang gawin, ang makinig. Hindi lang para sa kanya, pero para sa aming dalawa. So hihirit lang ako kapag sa tingin ko ay hindi na nagiging ligtas yung usapan. So kapag pumupunta na yung usapan sa mga banta ng paglisan. Ayan. Simple lang naman ang statement ko palagi sa kanya kapag na kahit hanggang ngayon kapag iniisip ko tumatama din sa akin. Paano tayo magiging bahagi ng isang misyon o ng minimithi nating pagbabago kung wala tayo para gawin to? Ayan. Isa sa mga naging issue namin ay ang usapin tungkol sa labor o karapatan ng mga manggagawa. So, nabanggit ko sa kanya na halos lahat ng kasama ko ngayon dito sa misyon, dito rin nagmula. So, project-based, ganyan. So, hanggang sa napagtanto ng namamahala ng institusyon, yung pangangailangan na gawin kaming mga permanenteng empleyado. Ayun, so sabi ko nga din sa ibang mga tropa, at least dito sa DLSU, inaabutan ko yung wish ko. One at a time. Hindi nga lang lahat, hindi nga lang mabilis, pero nangyayari kahit paano. Ayun. Kaya hindi naman ako nawawalan ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din yung sitwasyon natin, lalo na palagi nating binabanggit na isa tayo sa pinakamagaling at pinakamaayos. Ayun.
ididikit ko lang din dito yung sarili kong pagmumuni-muni. Kabaliktaran naman ito ng pagiging, ng palagi ang kasali halos sa lahat ng bagay. Ito gusto ko lang sabihin, no? I did not sign up for this. Ayan. Nung pumasok ako sa DLSU, yun ang gusto ko. Magturo at mag-practice ng sining pang technical para sa mga pagtatanghal. Kaya lang, Kap, dito tayo dinala ng pagkakataon. Hindi biro ang maging isang admin staff ng sandamakmak na tanggapan na hindi naman nag-uusap-usap kung kailan sila gagawa ng ganap. Hindi madali kung paano natin ito paplanuhin. At isang malaking hamon kung paano natin patatakbuhin ng maayos ang lahat ng ito. So, ganun lang, Kap. Makinig, makiramdam, at higit sa lahat, lumaban, pero wag lilisan.